Hi mga kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating inabang teleseryang Abot Kamay na Pangarap. Dahil sa kagustuhan ni Lynette na matuto, napaturo ito ng wushu kay Nyushi kung kaya't ayun, nasaksihan niya mismo yung pagsasalakay sa kay Nyushi ng mga tauhan nung taong inutangan nito kung kaya't nanggigigil itong si Nushi at pumunta ito sa bahay ni Madam Chantal at nanap niya itong si Moira. Tamang kumakain itong si Moira na nasa table, kaya't nilapitan niya ito at kinuha niya yung bread knife at tinutok ito sa lieg ni Moira. At inawat sila ni Madam Chantal dahil sinabi ni Madam Chantal na pag-uusapan na lang daw nila at magiging okay na daw ang lahat, kung kaya't talagang pinilit ni Madam Chantal na paaminin itong si Moira kung siya ang dahilan ng mga nangyari sa kay Nushi, kung kaya't namin din ni Moira na gusto niya lang umalis sa lugar nila itong si Nushi kung kaya't ginawa niya yon. At ayun na guys, sa FX lumapit itong si Nushi kay Lynette at sinabi nito na gusto niyang makipag-usap doon kay Lynette at may sasabihin daw ito tungkol sa kanyang pagkatao, pero maya kunti dumaan itong si Madam Chantal at niyaya niya itong kanyang anak na may pag-uusapan na silang dalawa. At ayun na nga, nag-usap silang dalawa at kinumbinsin ni Madam Chantal itong si Nushi na wag nang ikanta si Moira at kung papayag ito, bibigyan niya ito ng offer at magiging parte ito ng kikitain niya sa FX. At sinabi nito na 25% pero sinabi ni Nushi na hindi na lang daw, wag na lang. At ayun nga, tinasa ni Madam Chantal at sinabi nito na 45% ang mapupunta kay Nushi kung kaya itong tuwa ito. At napapayag ito ni Madam Chantal nang biglang lumapit ito si Lynette at nakipag-usap at gustong malaman kung ano yung sasabihin ni Nushi, pero binara siya ni Madam Chantal na kisyo gusto lang itong makinig at makipagmaritisan. At ayun na nga guys, ito naman si Doc Annalyn, mayroong naghihintay sa kanyang mga nurses na intern kung kaya't nagulat ito ng pagdating niya, late na daw siya at si Zoe pa talaga ang sumalubong sa kanya at sinabi nito na late na daw ito at wag daw tularan. At ayun na nga, sinabi din ni Doc Annalyn na sorry dahil na late daw siya at sinabi naman ng mga intern na mga nurses na okay lang daw sa kanila, importante daw nandun na daw si Doc Annalyn at siya daw ang dahilan kung bakit nandun daw sila sa FX. At nagpatawag ng conference itong si Madam Chantal at gulat ang lahat ng board member, kasama na din sila Giselle at Doc RJ kung ano yung mga kailangang pag-usapan. Pero yun, dumating si Madam Chantal at sinabi nito na mag-quit na daw siya sa share niya sa FX at gusto niya itong i-donate sa kanyang isa sa anak niya. At nagulat ang lahat na biglang pumasok itong si Morgana at walang iba kundi si Morgana ang isa sa magiging kapalit ni Madam Chantal. At may plano pa itong si Morgana na magpatayo ng isa sa makakatulong sa mga women sa Apex at ipangalan pa daw ito sa kapatid niya na ang name daw ay Moira Trotakyo Women's Center, kung kaya't nagulat ito sila Giselle at hindi sila papayag sana, pero wala silang magagawa dahil malaki ang share ni Madam Chantal doon sa Apex. At ayun na nga, nagulat itong si Lynette nung kwento na ni Giselle at ni Dr. RJ na ganun nga, nandun na si Morgana sa Apex at may mga plano ito. At sinabi ni Giselle na hindi sila papayag na gumawa ito ng kablustugan at makakasira sa Apex, kung kaya pati itong si Dr. RJ nang gigigil sa inis. At ayun na nga guys, ito namang si Lynette pumunta doon sa lugar ni Nishi at gulat siya nang sinabi ng guard na ni Gilbert na wala na doon si Nishi at umalis na daw ito. At sinabi ni Gilbert na alam niyang hindi naman talaga wushu ang gusto matutunan ni Lynette, kundi gusto lang itong ma-imbestiga at malaman kung ano yung mga gustong malaman nito, kung kaya't nagulat din itong si Lynette sa sinabi ng guard na si Gilbert. Ayun guys, maraming mga ganap sa Abot Kamay na Pangarap. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you so much guys and bye!